Magandang araw, aking minamahal na pamilya dito sa YouTube. Alam kong marami sa atin ang nakakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib nitong mga nakaraang panahon. Sa bawat balitang ating naririnig, sa bawat pangyayaring ating nasasaksihan sa ating paligid, may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa ating mga puso: ano na ba talaga ang nangyayari sa mundo? Bakit tila sunod-sunod ang mga pagsubok, ang mga kalamidad, ang mga kaguluhan? Marahil, may mga pagkakataong nagtataka ka kung ang lahat ng ito ay bahagi na nga ba ng mga sinaunang propesya, ang mga tanda ng mga huling araw. At ang tanong na ito ay nagsisimulang magtanim ng buto ng takot, ng pangamba, sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Huwag kang mag-alala, dahil kung nararamdaman mo ang mga ito, gusto kong malaman mo na hindi alin nag-iisa. Ang mga damdaming iyan ay valid at naiintindihan ko kung bakit. Ngunit sa araw na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang mga tanda. Mas lalalim pa tayo. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng mga tandang ito sa iyong buhay, at paano mo magagamit ang mga ito hindi para sa takot, kundi para sa isang pambihirang pagbabago ng iyong puso at isip na magdadala sa iyo ng kapayapaan, layunin at isang hindi matitinag na pag-asa sa gitna ng anumang unos. Ito ang lihim na hindi gaanong itinuturo, ang lihim na magbabago ng iyong pananaw at ng iyong buong buhay. Kung nararamdaman mong tumatagos ito sa iyong damdamin, kung may nagsasabi sa loob mo na kailangan mong pakinggan ito, manatili ka sa akin hanggang sa huli, dahil ang bawat salita ay may dalang pagpapala para sa iyo. Simulan natin sa isang kwento. Naaalala ko pa noong bata ako, mahilig akong makinig sa mga kwento ng lola ko tungkol sa mga darating na panahon. Madalas niyang sinasabi na pag marami ng kalamidad, pag lumalamig na ang pag-ibig ng marami, at pag lumalaganap na ang kasamaan, malapit na raw ang katapusan. Sa bawat kwento niya, pakiramdam ko ay lumalaki ang takot sa dibdib ko. Naisip ko, paano na lang kung magkatotoo ang lahat ng iyon? Paano na lang kung bigla na lang maglaho ang lahat ng bagay na mahalaga sa akin? Ang takot na iyon ay bumubuo ng isang pader sa puso ko, nagiging sanhi ng pangamba sa bawat paggising ko, sa bawat balitang naririnig ko. Tila ba ang bawat pagyanig ng lupa, ang bawat bagyong dumarating, ay isang paalala ng aking kawalan ng kontrol, at ng isang posibleng wakas na hindi ko handa harapin. Marahil, ganyan din ang pakiramdam mo ngayon. Maraming nagsasabi na ang mga nangyayari sa mundo ay mga tanda, mga babala. Pandemya, digmaan, krisis sa ekonomiya, mga pagbabago sa klima, at ang tila walang katapusang serye ng mga natural na kalamidad. Ang mga ito ay nakakagambala, nakakapanghina, at minsan ay nakakapagtanim ng pagdududa sa atin. Nakakalito kung saan tayo kukuha ng pag-asa. Sino ang mapagkakatiwalaan? Ano ang totoo? Ang isip natin ay napupuno ng mga katanungan, at ang puso natin ay naghahanap ng katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Normal lang na maramdaman mo ang mga iyan. Normal lang na magtanong ka, na mag-alala ka. Ang puso ng tao ay likas na naghahanap ng kapayapaan at seguridad. At kapag ang mga ito ay tila nawawala, natural lang na tayo ay mangamba. Pero dito na nagiging interesante ang lahat. Ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng marami sa atin ay ang tingnan ang mga tanda bilang huli, bilang isang katapusan. Kaya sila natatakot, kaya sila nawawalan ng pag-asa. Ngunit kung titignan natin ang mga ito mula sa isang mas mataas na pananaw, isang pananaw na puno ng pag-ibig at karunungan ng Diyos, malalaman natin na ang mga tanda na ito ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo. Hindi ito isang paalala ng wakas, kundi isang paanyaya sa panimula. Ito ay isang divine wake-up call, isang paalala na mayroong isang mas malaking kwento na nangyayari, at ikaw ay may mahalagang papel dito. Ang mga tandang ito ay hindi para pabayaan kang mawalan ng pag-asa, kundi para ihulma ka, palakasin ka, at ihanda ka para sa isang buhay na mas makabuluhan at mas malalim kaysa sa anumang inakala mo. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin ng mga tandang ito sa iyong buhay? Ang mga tanda ng mga huling araw, na binabanggit sa banal na kasulatan mula sa Mateo 24,
Lucas 21, at Marcos 13, ay madalas na nauunawaan bilang mga prediksyon ng pagkasira. Ngunit ang kanilang pinakamatinding layunin ay hindi ang magbigay ng takot, kundi ang magbigay ng kalinawan at kagandahan. Ito ay mga paalala na ang panahon ay umiikot, na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na namamahala sa lahat ng bagay, at na ang ating buhay ay may mas malalim na layunin kaysa sa simpleng paghahanap ng kaligayahan sa mundong ito. Sinasabi sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Ang mga tanda na ito ay isang paanyaya na tignan ang hinaharap na may pag-asa, at hindi na may pangamba. Tignan natin ang ilang tanda, at kung paano natin ito babaligtarin sa ating pananaw para magdulot ng pagbabago. Una, ang mga natural na kalamidad at salot. Maraming beses na nakita natin ang balita, sunod-sunod na bagyo, lindol, bulkan, at ngayon, pandemya. Sa mata ng mundo, ito ay mga sakuna, mga trahedya. At totoo, nagdudulot ito ng sakit at pagkawala. Pero mula sa espiritual na pananaw, ano ang sinasabi nito? Sinasabi nito na ang kalikasan mismo ay bumubulong sa atin na mayroon tayong responsibilidad sa isa't isa at sa mundong ibinigay sa atin. Ito ay isang paanyaya na muling pagmasdan ang ating pagiging dependent sa Diyos. Kapag ang lahat ng bagay na inaasahan natin ay tila nagigiba, saan tayo kumukuha ng lakas? Sa ating pananampalataya. Ang mga kalamidad na ito ay nagiging mga tulay para sa pagkakaisa, para sa pagtutulungan, para sa pagpapakita ng tunay na pagmamahalan sa ating kapwa. Nasaan ang pag-asa? Nasa mga kamay na umaabot upang tumulong, nasa mga puso na handang magbigay, nasa mga komunidad na nagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Ang bawat pagyanig ay maaaring maging paalala na ang ating pundasyon ay hindi dapat nasa mundo, kundi sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Pangalawa, ang paglamig ng pag-ibig at paglaganap ng kasamaan. Maraming beses na nakikita natin ang mga balita ng pagkakawatak-watak, ng kapuotan, ng krimen, at ng mga taong nawawalan ng tiwala sa isa't isa. Ito ay nakapanlulumo, tama ba? Sa Roma 1:29 ay malinaw na binabanggit ang mga katangiang ito ng tao. Ngunit, ito rin ay isang napakalaking paanyaya sa iyo at sa akin na maging ilang sa pagmamahal. Kung ang mundo ay tila lumalamig, tayo ang dapat na maging apoy. Kung ang kasamaan ay lumalaganap, tayo ang dapat na maging ilaw. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang problema, kundi kung gaano kalaki ang solusyon na pwede nating maging bahagi. Ang bawat gawa ng kabutihan, bawat salita ng pagpapatawad, bawat pag-abot sa kapwa, ay isang gawaing nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili, at ito ay kayang baguhin ang anumang dilim. Sabi sa 1 Juan 4:7, mga minamahal, magmahalan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At pangatlo, ang mga digmaan at kaguluhan sa mundo. Mula sa mga balita ng mga labanan sa iba't ibang bansa, hanggang sa mga tensyon sa pagitan ng mga pamahalaan, pakiramdam natin ay laging mayroong bagong alon ng kaguluhan na paparating. Sinasabi sa Mateo 24:6 na maririnig natin ang mga digmaan at balita ng mga digmaan. Ngunit ano ang sinasabi ng mga ito sa ating personal na buhay? Ito ay isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga kasunduan ng tao o sa mga pampulitikang solusyon, kundi sa isang puso na nakasentro kay Kristo. Sinasabi sa Filipenses 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng lahat ng pag-isip, ang magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Sa bawat balita ng digmaan, tayo ay tinatawag na maging tagapagdala ng kapayapaan sa ating sariling mundo, simula sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad.
Ito ay isang paanyaya na magnilay kung paano tayo makakapag-ambag sa pagtatayo ng tulay sa halip ng mga pader. Ang pagkakaisa ay isang sandata laban sa kabuluhan. Ang pag-isip na wala tayong magagawa ay isang malaking kasinungalingan. Hindi tayo mga pasibong tagamasid lamang. Tayo ay may papel. Tayo ay mga kasama sa paglikha ng isang mas mahusay na kasalukuyan na ginagabayan ng banal na karunungan. Isang araw, nakausap ko ang isang matandang babae, si Lola Elena, na nakatira sa isang liblib na barangay. Nakita niya ang napakaraming pagbabago sa kanyang buhay, mula sa digmaan, sa mga revolusyon, sa mga kalamidad. Pero sa bawat kwento niya, hindi takot ang kanyang ibinabahagi, kundi ang kung paano sila nagtulungan sa kanilang komunidad. Paano nila ibinahagi ang kaunting bigas na mayroon sila? Paano nila pinagdasal ang isa't isa? Sabi niya, "Anak, ang tunay na tanda ng pagdating ng Panginoon ay hindi ang ganoon karaming delubyo, kundi ang ganoon karaming pag-ibig na naipakita natin sa gitna ng delubyo." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Ito ay isang layered story na nagpapakita na sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon para sa kabayanihan at kabutihan. Ang mga tanda na ito ay isang pagkakataon para sa iyo upang palakasin ang iyong pananampalataya, upang tuklasin ang iyong tunay na layunin, at upang mamuhay ng isang buhay na puno ng pag-asa. Ito ay hindi tungkol sa paghihintay sa katapusan, kundi sa paggawa ng bawat sandali bilang isang panimula. Sabi sa 2 Korinto 5:17, "Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y isang bagong nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago." Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Ano man ang nakikita mo sa labas, may kapangyarihan ka na maging bago sa loob. Kaya paano mo ito maipapatupad sa iyong buhay? Una, palakasin na iyong pundasyon. Ito ay nangangahulugang maglaan ng oras araw-araw para sa panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at tahimik na pagmumuni-muni. Hindi ito isang gawain, kundi isang relasyon. Kapag matatag ang iyong pundasyon sa Diyos, hindi ka matitinag ng anumang bagyo. Sa Salmo 46, isa ay sinasabi, "Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging naroroon na tulong sa panahon ng kaguluhan." Maglaan ng kahit 15 minuto lang sa umaga o gabi, para lang makipag-ugnayan sa Kanya. Basahin ang isang talata sa Biblia at hayaang tumagos ito sa iyong puso. Ito ang iyong anchor sa gitna ng anumang pagyanig. Pangalawa, mabuhay ng inilayunin pagmamahal. Hindi lang sapat na manalangin, kailangan din nating kumilos. Ano ang iyong mga talento? Ano ang iyong mga kakayahan? Paano mo magagamit ang mga ito upang pagpalain ang iba? Maglingkod sa iyong kapwa, magpatawad ng mga nagkasala sa iyo, bumuo ng mga tulay sa halip ng mga pader, at maghasik ng mga buto ng kabutihan saan ka man naroroon. Sabi sa Efeso 2:10, "Sapagkat tayo ay Kanyang gawa, na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran." Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Tuklasin mo ito at mamuhay ka ayon dito. Kung mamumuhay ka ng may layunin, hindi mo naiisipin ang mga takot sa paligid, dahil ang iyong puso ay nakatuon na sa paggawa ng kabutihan. Pangatlo, magsanay ay pagiging mapanuri. Sa panahon ngayon, napakaraming boses, napakaraming impormasyon, napakaraming propesya. Hindi lahat ay totoo, at hindi lahat ay nagmumula sa Diyos. Kailangan nating maging mapanuri, matuto tayong makinig sa boses ng Diyos sa ating puso, at suriin ang bawat turo laban sa Kanyang salita. Huwag kang padala sa bawat hula o prediksyon na nagdudulot lamang ng takot at pagdududa. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kalituhan. Sa Roma 12:2 ay sinasabi, "At huwag kayong umayon sa sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan nyo kung ano ang mabuti, at kalugod-lugod, at sakdal na kalooban ng Diyos." Kung nakasentro ka sa katotohanan ng Diyos, hindi ka maliligaw. At pang-apat, yakapin yan ni pag-asa, hindi yan ni takot.
Ang takot ay isang mahusay na tagapaghugas, naglilinis ito ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa, ayon sa banal na kasulatan, ay ang anchor ng ating kaluluwa. Sabi sa Roma 15:13, punuin kayo ng Diyos ng pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano man ang mangyari sa labas, ang pag-asa sa Diyos ay mananatili. Ito ang iyong kalakasan, ito ang iyong sandalan. Ang pinakamabuti sa iyo ay darating pa, dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Pero paano kung hindi pa rin sapat? Paano kung ramdam mo pa rin na mahina ka, na hindi mo kaya? Gusto kong malaman mo na hindi ali mag-iisa sa laban na ito. Ang Diyos ay nasa tabi mo. Binigyan ka niya ng espiritu, ng lakas, at ng kapangyarihan na harapin ang anumang hamon. Ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa sarili mo, kundi sa Kanya na nagpapalakas sa iyo. Sabi sa Filipenses 4:13, ang lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo, dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo. Hawakan mo ang pangakong ito. Alam kong marami sa atin ang nagtatanong kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Isipin mo ang isang hardinero na naglilinis ng kanyang halamanan. May mga damong kailangan tanggalin, may mga sanga na kailangan putulin upang ang mga bulaklak ay mas lalong mamukadkad. Ang mga tanda na ito ay parang mga paalala na mayroong isang mas malaking paglilinis na nangyayari, hindi para sirain, kundi para mas maganda ang sumunod. Ito ay isang pagkakataon para sa bawat isa sa atin na magtanim ng bagong buto ng pananampalataya, ng pag-ibig, at ng pag-asa sa ating sariling hardin ng buhay. I-comment mo nga sa ibaba kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas nakakapagpabagong nilalaman. Ang iyong mga komento ay nagiging inspirasyon din para sa iba na nagbabasa. Kaya ano ang ating konklusyon? Ang mga tanda ng mga huling araw ay hindi isang senyales ng katapusan para sa mga may pananampalataya, kundi isang panawagan sa isang bagong simula, isang bagong paraan ng pamumuhay. Ito ay isang paanyaya na yakapin ang iyong pagbabago, na maging mas malakas, mas mapagmahal, at mas makahulugan kaysa dati. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga kwento ay hindi nagtatapos sa takot, kundi sa pag-asa, sa layunin, at sa isang pambihirang kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa atin. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may layunin. At ang iyong presensya ay mahalaga sa mundong ito, lalo na sa panahong ito. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip, at ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamabuti sa iyo ay darating pa, at ikaw ay nilikha para sa isang bagay na pambihira. Ngayon, itaas mo ang iyong kamay at samahan mo ako sa isang panalangin. Mahabagin naming Ama sa langit, Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito, salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at pag-asa. Sa gitna ng mga tanda at ng mga hamon na aming nakikita sa paligid, humihingi kami ng iyong karunungan upang maintindihan ang iyong kalooban. Naway ang aming mga puso ay hindi mapuno ng takot, kundi ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Turuan mo po kami na maging ilaw at asin sa mundong ito, na maging instrumento ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, at ng iyong pag-asa. Tulungan mo po kami na mamuhay ng may layunin at pagmamahal, at gamitin ang bawat araw upang maging pagpapala sa iba. Protektahan mo po kami sa anumang kapahamakan at ilayo sa kasamaan. Ipagkaloob mo po sa amin ang discernment upang malaman ang katotohanan. Naniniwala kami na mayroon kang magagandang plano para sa bawat isa sa amin, mga planong nagbibigay pag-asa at kinabukasan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kung nakita mo ang halaga sa mensaheng ito, hinihiling ko sa iyo, mag-subscribe ka sa channel na ito, at i-click ang bell icon para hindi mo mapalampas ang susunod na mensahe ng pagbabago.
Ang bawat subscribe at like ay nagpapahiwatig sa akin na nagagawa ko ang aking misyon na magbigay ng pag-asa at inspirasyon. At para sa isang video na magpapalalim pa ng iyong pag-unawa sa iyong layunin sa buhay, panoorin mo ito sa susunod na araw, dahil tiyak na magdadala ito ng karagdagang kaliwanagan at inspirasyon. Ibahagi mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan ng pag-asa at paggabay ngayon. Tandaan, hindi lang tayo nanonood ng mga tanda, ginagawa natin ang mga tanda na ito bilang isang pagkakataon para sa personal at kolektibong pagbabago. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso. Patuloy tayong lumago sa pananampalataya at pag-asa. Hanggang sa muli, maging mapayapa ka.